ay mahalaga sa pagtupad sa bayan ng ating planeta. Serbisyong totoo ng bawat Pilipino, serbisyong totoo ng Pilipino sa mundo. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanan ang pananalapi sa bayan. Saan man tayo mapadpad sa ating panatang pagsulong para sa bawat isa. Katotohanan magpapasulong sa bayan. Katotohanan magpapasulong sa bayan. Katotohanan ang pananalapi. Katotohanan ang pananalapi. Katotohanan ang pananalapi. Sa Ito ang serbisyong totoo. GMA. Radyo. Super Radyo. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang 1 metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot, sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. This is Polly Chan. I've been a bank and wealth manager for more than 30 years. So, believe me when I say that health is really wealth. Ang MX3 tested and proven na may alpha, beta, and gamma mangosteen that helps keep me going with my healthy lifestyle. Health is big investment. Good thing, I'm extraordinarily healthy with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayoy masaya na sa Algaper na gamit, pangarap ay nakamit. Ang Algaper ay subok na, 5 sindro at mga kasama. Ito'y likang Pilipino, matipid at epektibo. Algaper LBF Plus, sa palay mais at prutas, sa gulay at halaman. Algaper ang dapat, Algaper, kaunlaran. Now that I'm free, needles the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Maria Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, needed 3 plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose needed 3 plus. Protect your number one with a new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Nangarap kong tayo hanggang wakas. Let go and move on. Ngunit wala kang nagawa. Sing the pain away with Songs David's debut single,
di na magtatagal. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Ngayong 2020, tuloy ang inyong mga kapuso sa DYSP Super Radio sa paghahatid ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Narito ang mga programang inyong tututukan mula Lunes hanggang Biyernes sa 909 kHz, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Super Balita sa 909 ni Super Rodel Guzman. Susundan ito ng tambalang Mike Enriquez at Joel Reyesabel sa Super Balita sa umaga nationwide. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga, umaatikabong talakayan ng maiinit na usapin ang sasa inyo sa programang Kami Naman ni Super Junfred Calamba at Ed Havares. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Samot-saring impormasyon, mga tips at balita ang ihatid sa inyo ni Super May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Alas 12 hanggang alauna ng hapon, Super Balita sa tanghali nationwide ni Orly Trinidad at Lala Roque. Alauna hanggang alas 2:30. Muling magbabalik si Super May Uy upang tugunan ang inyong mga suliraning puso sapagkat kami ay tao lamang. Alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon, makipagdebate sa partners June and Ivy ni Super June Vicer Bantaculo at Ivy Valdez. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kaalaman sa batas at serbisyong legal ang hatid sa inyo ni Rod Evangelista sa Kayo at ang Batas. Alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi, muling balikan ang mainit na balita sa buong maghapon. Triangulo ni na Super Wilmar Abrea, Kenneth Calumbres at JB Wanich. Susundan ang mga balita sa 24 oras. Mga programang inyong kagigiliwan, mas pinalawak at pinatatag dahil kayo ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami patuloy na maghahatid ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Buong puso para sa Pilipino. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagahan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ngayong 2020, patuloy ang DYSP Super Radio sa pagbibigay ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo po lamang. Narito ang mga programang dapat ninyong tutukan tuwing araw ng linggo dito lamang sa 909 kHz. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, Sunday Praises. Alas 7 hanggang alas 8, Golden Memories. Alas 8 hanggang alas 9, Hitback. Alas 9 hanggang alas 9:30, In Touch Program. Alas 9:30 hanggang alas 11, Bagong Tunog. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, Let's Go Reggae. Alas 12 hanggang alauna ng hapon, Balitang Tabloid. Alauna hanggang alas 2, Sunday Mass. Alas 2 hanggang alas 3, Rodeo. Alas 3 hanggang alas 4, Tatak Pinoy. Alas 4 hanggang alas 5, palawan nyo ito. Alas 5 hanggang alas 7, tayo'y magsaya. Alas 7 hanggang alas 7:30, Kundiman. Mga programang tiyak na magpapagaan ng inyong kalooban at pagpapahinga para sa inyo mga kapuso dahil kayo ang numero 1 sa aming mga puso. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Kayo at ang Batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang Batas. Alright mga kapuso, it's Friday! Thank God it's Friday. Ika nga po nila, Friday po ngayon, bukas po, Sabado. Sa atin pong mga kapuso sa 66 na barangay ng lungsod ng Puerto Princesa na tinaguriang City in the Forest at City of the Living God. Magandang hapon. Welcome po sa ating palatuntunan Kayo at ang Batas.
ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Ngayon po ay mahalaga or importanteng araw dahil 15 sweldo eh. 15 po sa buwan ng Mayo taong 2020. Kaya nga lamang po, wala pa sa palad yung mga yung sweldo ay pinaghirapan sa loob ng 15 araw. Nandiyan yung mga maniningil. Ganun talaga eh. Mahalaga eh, merong pambayad doon po sa pagkakautang. Siyempre, ganun din po ang ating pagbati sa 23 mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Yan naman po ang tinaguriang The Last Frontier. Ang problema, sino po ang magiging The Last Frontier pag nahati na ang lalawigan ng Palawan into 3 provinces? Kasi hahati ng Palawan may batas na. Dapat nga po noong 11 ng Mayo nagkaroon na ng plebisito dito po sa lalawigan ng Palawan. Tatanungin po ang ating mga kabayan sa lalawigan ng Palawan kung sila ba'y pabor o hindi na hati ng Palawan into 3 provinces. Kaya lang inabot tayo ng COVID-19. Kaya na-postponed. Pero hopefully, sabi ni Governor, bago matapos ang taong 2020, bago mag-2021, matuloy na daw po yan pong plebisito na yan. Siyempre, sa inyo po lahat, hopefully, nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Sa araw na ito ng Biyernes, unahan ko na yung pong ating panyaya para po sa araw ng bukas, araw ng Sabado. Kumpanyero po, kasama natin si Atty. Noel Aquino. At atin pong pag-uusapan, nagpa-schedule na tayo ng interview sa pag-ibig. Dahil nga po sa tanong ng ating mga kababayan, ano daw yung mangyayari sa kanilang pagkakautang sa pag-ibig ngayong pong panahon ng COVID-19. Kasi nabalitaan nila may moratorium daw po 3 buwang moratorium sa pagbabayad ng salary loan, multi-purpose loan, housing loan. Bukas matutugon po yung inyong katanungan yan sa atin pong programang Kumpanyero. Kaya kasama natin sa Atty. Noel Aquino. At siyempre, ito pong head ng pag-ibig dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Siyempre, atin din pong binabati yung pong ating mga nanonood ngayon. Hindi lamang po tayo radyo. FB Live pa rin po tayo mga kapuso. Marami po tayo mga taga-subaybay from all over the Philippines and from all over the world. Na nanonood sa atin ngayon via Facebook Live. Sa ating pong palatuntunang kayo at ang batas. Ito si paring Leo De Leon. Alam ko nasa ibang bansa din to Kabarangay ko to sa Calamba, pero ito'y nag-abroad. Hindi ko lang kung nasa ang Middle East ito si paring Leo De Leon. Nanonood ngayon. Magandang hapon din si Jerry nanonood din ngayon. Si Annalie Gabi. Yan. Hi sir, good afternoon. Watching from Barangay Alimungan, San Vicente, Palawan. Kagandang kagandang lugar. Yan pong San Vicente. A future tourist destination in the making. Pero ngayon pinupuntahan na din po ng ng ating po mga turista. Isa sa pinupuntahan ng ating po mga turista. May napunta nga dyan pong Australiano. May COVID naman. Pero sabi nila baka nagkamali din kasi pagdating sa Australia negative lumabas yung test dito sa atin, sabi positive, nakaalis, umuwi ng Australia, nagpa-test, negative. Ano ba yan? Walang pinagkaiba dito sa biktima natin ng COVID-19 dito po sa isang 63 years old. Diyan po sa Barangay Tanabag. Lagi ko pong nababanggit dahil talaga naman pong marami rin po sa ating mga babae, lahat din yung mga mag-anak, barangay, kinabahan sila nun pero hindi sila naniniwala dahil sabi nga nila walang travel history at wala namang pagkakahawahan. Ano po? So, kay Jerry Madama, good afternoon sa road. Makakabiyahe na po ba ang inter-municipality sa huling panayam ng Super Radio kay Governor Jose Chavez Alvarez nung ang atin pong level pa ay yung enhanced
general community quarantine, sabi po pwede naman daw. Halimbawa si El Nido, tatawid papuntang Nara, pwede naman daw po, wag lamang po titigil ng Puerto Princesa dahil hindi papayag ng city government. Ano po? Ayaw ko lang ngayon dahil balik tayo sa GCQ Di ba? Nung Lunes, sabi, after May 15, lift na yung pong enhanced community quarantine. Balik tayo sana sa normal. Pero biglang nagbago, naging modified general community quarantine. At kinahapunan, nagbago na naman. Ngayon, balik tayo sa general community quarantine. Ang maganda nito, mga kapuso, makinig kayo. Ito yung kagandahan. Doon po sa, although tayo po ay nasa general community quarantine, alam ko maraming matutuwa nito. Base po sa executive order ni Mayor Lucilo Bayron, abay, lifted na po yung liquor ban. Maraming matutuwa dyan. And hopefully, yung po mga nagtitinda ng sobra-sobra po yung tongpats ng alak. Kasi may mga nagtitindang patago Kaya lang, yung pong presyo ng kanilang alak halos doble. Yung dating 130, 140, naging 200 to 250. Bukas hindi na po pwede yan Pag kayo nagbenta ng alak, ibalik nyo na sa normal na presyo. Yung presyo ng mga alak. Dahil kung hindi, mananagot kayo. Hindi, dapat nagbebenta sila noon ng panahon ng general community quarantine, mananagot din sila O kaya lang, yung iba talagang sabi nila, uhaw na uhaw na uhaw na, tiyot na. Kaya kahit 250, kahit 200, bili na. Malapatan lang ng alkohol yung kanilang mga lalamunan. Okay? Ito pong si Hart Cabrera de la Cruz, yung misis ng pinsang ko. Ito, taga-Ireland naman ito. Araw-araw dito nanonood sa atin. Hi po, gandang hapon. Kanina pa ako nag-aabang. Baka maiwan na naman ng programa nyo. Si Hart Cabrera de la Cruz from Ireland. Yan, maraming salamat, Hart. Siyempre yung misis ko, asawa ko. Tapos si Elmer Madarcos, good PM sa Rod. Watching from San Pedro. Thank you very much, Elmer. At yung iba, mamaya na po natin babatiin at babasahin ano po yung mga nanonood sa atin. Alright! Sa atin po mga pag-uusapan, teka muna, bago yung mga pag-uusapan natin, ngayon po nga po ito ng Biyernes, basahin po muna natin itong pabatid mula po sa Department of Health, Center for Health Development, Mimaropa, mula po sa Hospital ng Palawan. Yun daw po ang pagbubukas ng Outpatient Department or OPD ng Hospital ng Palawan at bagong schedule ng konsultasyon simula po Mayo 18, sa Lunes na po yan, hanggang Biyernes 8 to 5 PM. Ito po yung bagong schedule Lunes alas 8 hanggang alas 5 para po sa matatanda o internal medicine, yung pong uri ng konsultasyon. Ano po? Martes, ganun ding oras din po, alas 8 hanggang alas 5 para po sa mga bata o pediatrics. Tapos Miyerkules, ganung oras din, 8 to 5 para po sa mga delikadong pagbubuntis o OB-GYN. Then Huwebes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, yung po may mga problema sa mata or ophthalmology. Tapos 10 a.m. to 12 noon, may problema sa prostata o pag-ihi, urology. At alauna hanggang alas 5 ng hapon, yung may problema po sa tenga, ilong, lalamunan o leeg o yung tinatawag na ENT at orthopedic. At pag-araw naman po ng Biyernes 8 to 5, mga nangangailangan po ng operasyon. Okay? Ito po yung mga dapat yung tandaan. Para po sa mga naninirahan sa malalayong lugar, mainam po na magpakonsulta muna sa pinakamalapit na pagamutan o rural health unit o municipal hospital sa inyo pong lugar upang maiwasan po yung paglaganap ng COVID-19. Ugaling magsuot lagi ng face mask at maghugas po ng mga kamay at yakin po may 1 metrong layo o pagitan sa katabi. Kaya yung iba hanggang ngayon nangangamoy na po lagi sinasabi ng Department of Health, ugaliing maghugas ng kamay Laging ugaliing maghugas ng kamay, hindi sinasabing ugaliing maligo. Iba tuloy, hindi na naliligo. At tiyaking may 1 metrong layo po ang pagitan sa katabi. Okay, para po sa kompleto impormasyon, maaari po tumawag sa OPD hotline. Ito po yung numero
0927-133-8128 o tingnan po ang Ospital ng Palawan Facebook page o mag-log on sa www.onp.doh.gov.ph. Alright, sa ating po mga pag-uusapan ngayon pong hapon ito ng Biyernes. Atin pong pag-uusapan mga kapuso yung pong karapatan ng mga mamamayan sa malinis na kapaligiran. Good afternoon, paring Nante Portillo from Bikutan. Atin din pong pag-uusapan mga kapuso ito pong sitwasyon at katanungan nitong si Gigi. Meron daw siyang anak sa pagkadalaga o yung kanyang kapatid may anak sa pagkadalaga at iniwan niya ito kay Gigi. Wala daw po nang ito'y sanggol pa lamang. Ngayon, bihira siya magpadala ng sustento at naputol pa yung sustento ng siya mag-asawa sa ibang bansa. Ngayon, 7 taon na daw ang bata. Kinukuha na ito ng kanyang kapatid. Ang tanong ni Gigi, wala ba daw siyang karapatan sa kustodiya ng kanyang pamangkin na itinuturing niya ng isang tunay na anak? Pag-uusapan din po natin ang batas patungkol po sa pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar. Ang tanong naman ni Omar, kung may batas na nagbabawal sa pagtira malapit sa landfill. At pag-uusapan din po natin sa pamamagitan po ng Presidential Decree 1569 ang katanungan ni Susan. Kung ano daw po yung kwalifikasyon upang maging barangay nutrition scholar. Ganyan din ano ang mga benepisyo iginagawad po sa mga BNS. Ang lahat po ng yan, 5 sitwasyon at 5 katanungan legal ang ating pong pag-uusapan sa kabuuan po ng ating pagtatanghal. Ngayon pong hapon ito ng Biyernes para po sa ating pag-Biyernes edisyon ng palatuntunan kayo at ang batas. Sa ngalan po siyempre, ating partner sa baging teknikal, Super Ligaya Haralbe. Ako po inyong mga kasama, ROD Rod Evangelista, bumabati po at nagpupugi sa inyo ng isang mapagpalaya at siyempre isa pong makakalikas ang hapon ng Biyernes sa inyo pong lahat. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. DYSP Super Radio. Kapuso, maganda ang bukas. Kapuso, magsama-sama. Kaisa tayo sa puso, Kaisa tayo sa hangarin. Magkasama tayong mangarap. Biyaya ng buhay. Maging abot kamay. sa Diyos nagtitiwala, sa sarili naniniwala, sama-sama Nananalig, nangangarap, nagsisikap. Kapuso, anumang hamon ng buhay. Noon at ngayon, parang Pilipino, walang kasing saya. Okay sa lahat, tinilang. Okay na miss, pagkakatan, tagumpay na inaasahan. Kaisa tayo sa puso, kaisa tayo sa hangarin. Sama-sama, nananalig na mangarap, nagsisikat na puso. Ano man sa lugar, ang buhay sa siyempre. Puso ng bawat Pilipino, siyempre. Puso ng bawat Pilipino. Kapuso, basta radyo. Dapat
tama sa balita at impormasyon. Dapat tama ang mga taong nagbabalita. Dapat tama dito sa Palawan. Dapat tama ang radyong inyong pinakikinggan. DYSP Super Radio. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Tama! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga kapuso, balik po tayo. Oras natin, 25 minuto. Makalipas po ang ika-4 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunang Kwet ng Batas. Pero bago po sa pagtalakay natin, doon po sa usapin ng karapatan ng mga mamayan sa isang malinis po na kapaligiran, bigyan daw muna natin ito pong resolusyon na inaprubahan ng ating pong City Council. Ito para doon sa mga tenant, yung pong nangungupahan sa mga commercial space dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. May kahilingan po ang Sangguniang Panlungsod, ang city government through a resolution para po magbigay ng tinatawag na 30 days grace period doon po sa pagbabayad ng mga umuokupa ng mga commercial space. Basahin natin yung title po ng resolution. Makinig yung po mga nagpapaupa ng mga commercial spaces para po sa mga tenant nila. A resolution earnestly requesting the commercial spaces lessors in Puerto Princesa City to grant their lessees a 30-day grace period in settling their payment obligations covering the period of the enhanced community quarantine in accordance with Department of Trade and Industry Memorandum Circular number 20-12 dated April 4, 2020. Ayan. Pero ito po, linawin po natin, resolution po ito ng Sangguniang Panlungsod. Ibig sabihin po niyan, hindi naman po kayo inuobliga na bigyan nyo ng grace period yung pong inyong mga lessor. Hindi po, dahil yung resolution pagpapahayag lamang po ng damdamin, ng saloobin ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng city government as a whole. Dahil pirmada po ito ni Mayor Lucilo Bayron. So nasa inyo pa rin po yung pagdidesisyon kung kayo po ipapayag o hindi doon po sa naisin ng Sangguniang Panlungsod. Pero may kahiling, may memorandum circular din yung pong Department of Trade and Industry o DTI, yung pong MCMC number 20-12 dated April 4, 2020. Alright? So, ito yung kaunting habag lang naman po sa inyong, total, kumikita naman kayo dyan ng mahabang panahon di ba? Kaunting habag lang sa panahon ng pandemic. Alam ko, siyempre, pagka dito mga nakilipas na araw, walang kita kasi karamihan po ng mga establishmento, ng mga negosyo, sarado. So, siguro yung makatao lamang po kung pagbibigyan natin yung pong mga tenant natin ng 30-day grace period bago bayaran yung pong kanilang upa doon po sa kanilang mga inuupahang commercial spaces na yan. Alright? Tayo po ay nasa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan Kwet ng Batas. Mag-uusapan po natin yung pong karapatan ng mamamayan sa malinis po na kapaligiran. Okay? Alam niyo po, nito pong mga nagdang buwan o taon na, halos taon na, nakita po natin yung ginawang rehabilitasyon dyan po sa Boracay Island. Diba? Mahaba-habang panahon din pong ipinasarehan ng ating pong national government sa pamagitan po ng DNR, sa pamagitan po ni Pangulong Rodrigo Duterte, kasi nakita nila yung yung pagsalaula na dyan po sa naturang lugar. Yan po ay talagang puntahan ng mga turista. Yan po ay pangunahing pinupunta ng mga turista. Bukod sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, Boracay po ay talagang puntahan ng mga turista yan. Yan po ay dahil sa naglipa ng mga basura sa nasabing lugar. Kamakailan lamang po ay nagsagawa yung ating pamahalaan ng paglilinis sa Manila Bay. Nilinis din yan. Ito po ay sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya po ng gobyerno. Ito po ay nagpapakita lamang
na upang mapangalagaan po ang kapaligiran ay kinakailangan ang pagkakaisa ng pamahalaan at siyempre ng mga mamamayan. Kinakailangan din bigyan po ng ngipin yung mga batas na may layuning proteksyonan, yung mga karapatan ng mamamayan laban po sa polusyon. Meron po kasi tayo, kagaya binabanggit natin, yung karapatan natin sa malinis na hangin. So, yung pagkakaroon ng polusyon, labag po yan sa ating karapatan. Ito ngayon ang malinaw na ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan po natin. Malinaw po kasi na nakasaad sa atin pong saligang batas, sa atin pong 1987 Constitution, particular po sa Article 2, Section 16, basahin natin ano yung isinasaad ng Section 6, Article 16 ng atin pong saligang batas. Sabi po ng provision ng batas, dapat daw pong pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ecology nang naayon po sa aluyoy at tugma po ng kalikasan. Yun po yung isinasaad sa Tagalog ng Section 16 ng Article 2 ng ating 1987 Constitution. Makikita po rito yung pagpapahalaga ng pamahalaan o ng Estado sa karapatan po ng mga Pilipino sa malinis na kapaligiran. Sa paglipas po ng panahon, napakaraming sakuna ang nangyari hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Napakaraming pagkakataon na may dumaang mga dilubyo na kumitil sa maraming buhay, sumira sa maraming mga ari-arian dahil po sa tila baga pagganti na ng atin pong kalikasan. Sinasabing yung mga sakunang ito dulot po ng pagkasira ng kalikasan at kapaligiran. Yan po sa kabila ng kampanya laban po sa pagkakalat ng basura, marami pa rin. Yung po mga pasaway at hindi tumatalima dito po sa provision ng batas na ito. Maraming batas po ang naipasa ng Kongreso upang bigyan po ng proteksyon ng kapaligiran at isikatuparan po yung pulisiya ng Estado na bigyan po ng proteksyon at isulong yung pong karapatan ng mamamayan sa malinis na kapaligiran. Nagsagawa rin po ang Korte Suprema ng mga alituntunin para po sa mga kasong isinampa laban o nang dahil po mayroong paglabag sa mga batas na pumoprotekta laban sa tuluyang pagkasira ng kalikasan at ng kapaligiran. Ito po ay ang Administrative Memorandum Number 09-6-8-SC na may titulong The Rules of Procedure for Environmental Cases. Dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, sa mga regional trial court natin dito, I understand meron din pong separate court na dumidinig doon po sa mga kaso ng paglabag sa atin pong kapaligiran, mga environmental cases. Dahil marami po din sa atin talaga naman pong walang pakundangan sa paninira ng ating kalikasan. So sa anuman pong paglabag sa mga itinakda po ng batas para po sa proteksyon ng kalikasan at kapaligiran, abay maaari po maghain ng petisyon sa husgado. Ito na po usapan na namin ito dati ni Atty. Noel sa palatuntunan ng kumpanyero upang makakuha ng tinatawag na writ of kalikasan. Yan po sa ilalim ng Rule 7 ng Administrative Memorandum Number 09-6-8-SC. Ito po ay maaaring isampa sa Korte Suprema o sa anumang sangay ng Court of Appeals ng alinman sa People's Organization o Non-Governmental Organizations or NGO o ng iba pang may pampublikong interest na kinikilala po ng ahensya ng gobyerno. Ang petisyon po ihahain sa ngalan po ng mamamayan ang karapatan po na magkaroon ng malusog na ekolohiya ay malalabag o nanganganib na malabag dahil po sa kagagawa ng pampublikong opisyal o pribadong individual na maaari po magdulot ng malaking kasiraan ng kapaligiran at makaapekto po sa buhay, kalusugan at ari-arian ng 2 o 3 syudad o probinsya. Ito pong tinatawag na writ of kalikasan ay legal na remedyo or legal remedy sa Ingles. Ano po? Sa ilalim po ng batas ng Pilipinas kung saan ang karapatan ng mamamayan sa balanced and healthful ecology. Ibinabanggit natin kanina, timbang at malusog na ekolohiya. Yan po inalalabag dahil sa gawain ng mga pampubliko o ng pampublikong opisyal. Yung pong mga opisyalis natin, whether they are elected or appointed, na hindi kumikilos o
okay, kumilos man, labag po doon sa batas, maaaring makasira yung kanilang aksyon, maaaring makasira sa kalikasan, pwede po maghain ng petition for writ of kalikasan. Okay, base po sa Article 2, Section 16 ng ating saligang batas, sa nabanggit na dapat pangalagaan at isulong ng Estado, yung pong karapatan ng sambayanan, yun nga pong balance and healthy ecology, timbang at kanais-nais ng ecology ng nain po sa aluyoy at tumapo ng kalikasan. Kapag mayroon pong kagyat na pangangailangan at ang nag-aabla po ay makararanas ng grave injustice at irreparable injury, siya po ay maaaring humiling sa kanyang petisyon na mabigyan ng temporary environmental protection order o yung tinatawag na TEPO. Sa patuloy po na pagkasira ng ating pong kapaligiran, hindi lamang po ito magdudulot ng mga sakuna. Kung hindi, ito po ay magiging sanhi rin ng maraming sakit para po sa ating mga mamamayan, sa ating po mga mamamayan. Ang mga usok na likha po ng mga sasakyan ay maaaring maging sanhi po ng asthma o pneumonia. Ang patuloy po ng pagkakalat ng basura ay magdudulot po ng pagbara ng mga kanal at magiging sanhi po ng pagbaha. Kaya naman kaakibat po ng ating mga karapatan sa malinis at malusog na kapaligiran ay ang ating po mga responsibilidad bilang mamamayan na panatilihin po maayos yung ating pong kapaligiran. Gawin din po natin ang ating mga obligasyon tulad po na lamang dapat gamit mo ng mga recycled products. Ayan, pagtitipid ng tubig, enerhiya o kuryente at pagtatapon po ng basura sa tamang tapunan. Alam nyo, ito po napakalilit na bagay po ito Malilit na bagay lamang po, subalit makatutulong po ng malaki sa atin na mapanatiling malinis po ang ating kapaligiran. Naalala ko yung po isang commercial sa TV, hindi na po ito pinalalabas ngayon yung pagtatapon ng basura kung saan-saan, di ba? Pagkatapos biglang uulan ng malakas, ayun, magkakaroon ng yung mga basura, babalik, pabalik po ng mga bahay. Disiplina lang naman po ang kailangan Naalala ko nung bago ko dumating dito or nung ako unang dumating dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasi before akong dumating dito sa Puerto Princesa, nasanay sa disiplina ng mga Puerto Princesans, ako pag kumain ng candy o meron akong itatapon, kung saan ko lang itatapon yan Pero nung ako po tumigil sa Puerto Princesa, na isa puso ko yung dapat malinis na kapaligiran, yung disiplina sa pagtatapon ng mga basura. Pag ako nauwi ng Maynila, naalala ko, yung mga candy, mga papel na naiipon sa akin, hindi ko basta-basta itinatapon, nilalagay ko sa aking bulsa. At pag nakakita ko ng basurahan, at saka ako itatapon. Sana ganun yung ganun tayo mga Pilipino. Para sa ganun, talagang mapangalagaan po natin yung ating kapaligiran. Tandaan nyo, basirang itinapon, babalik din po sa atin yan. Sa ating pagbabalik sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan kahit ang batas, pag-uusapan po natin, ito pong sitwasyon at katanungan nito pong si Gigi. May anak sa pagkadalaga yung kanyang kapatid at iniwan niya ito dito kay Gigi mula nang ito ay sanggol pa lamang. Bihira yung magpadala ng sustento yung kanyang kapatid, hindi na bihira. Later on, naputol pa, hindi na talaga nagpadala. Ito yung magkapag-asawa sa ibang bansa yung kanyang kapatid. So, lumipas po yung mga panahon, hanggang umabot po sa 7 taong gulang yung bata, yung 7 years old yung bata, kinukuha na ng nanay. So, tinatanong ni Gigi, wala ba daw siyang karapatan sa kustodiya ng kanyang pamangkin na itinuring niya ng anak? At atin din pong pag-uusapan sa ikalawang bahagi yung pong sitwasyon at katanungan ito si Pamela. Yung pong batas patungkol po sa pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar. Yang dalawa pong katanungan yan ang ating tutugunin sa ating pong pagbabalik sa ikatlong bahagi po ng palatuntunan kayo at ang batas. Oras natin, alas 4:38 po ng hapon, magbabalik po ang inyong lingkod Rod Evangelista. Makalipas lamang po ang ilan natin mga hanap buhay. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. DYSP Super Radyo. Mga bes, narito na ang idol para sa inyong kotse, van, bus o truck, ang Nano Energizer. 8 to 21% na tipid sa gasolina, diesel o LPG.
6 times na tipid sa oil, 5 times na nagpapahina sa ingay at vibration ng inyong sasakyan, walang smoke belching at binabalik ang lakas ng inyong makina ng 100%. Isang application lang, tatagal ang epekto ng 30,000 kilometeran ng inyong sasakyan bago kayo muling mag-apply ng Nano. Dalawang klase ang Nano. Nano Red para sa 4 to 10 liters of engine oil at Nano Green para sa 1 to 3 liters of oil. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, basahin ang label na nakadikit sa Nano Energizer product bago gamitin. Nano Energizer. Available sa Handyman, Hardware Max, Tracker Zone at JPX Glass Supply. Nano Energizer. Pet malu ang wear pa mo. Lodi ka ng mga driver at biyahero. Nano Energizer. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed and coffee. Mixed in kape namin everyday. Mga po ng mixed in. Mixed in coffee. Mixed and herbal coffee. Marichel Elegio, galing po ng Jose Rizal, Awarlan, Palawan, 42 years old. Carlito Bautista, taga Cuyo, Palawan, 58 years old. Ako si Felisa Aguilioso Moralde from Palawan, 58 years old. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F, mixed and coffee. Doc F, a Doc Alternativo formula. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Puerto Princesa City, Palawan. Doc Alternativo, Malvar Street, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Zapul 5 Easy Insecticide. Zapul 5 Easy. Ang bisa, peste ng tanim ay bagsak. Zapul 5 Easy. Yan ang gamitin. Sigurado, ani ng tanim ay masagana. Kaya Zapul 5 Easy. Yan ang kailangan sa ating tanim na palay, mais, gulay at prutas. Zapul 5 Easy. Ang bagong primera klaseng cypermethrin na produkto ng Bayer Crop Science. Zapul 5 Easy Insecticide. Mga peste, Zapul. Mabibili sa Palawan Poultry and General Merchandise at sa mga agricultural supply. Hello, I'm Dr. Nino Reveal. Feeling really blessed with my 2 sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling an extraordinary. Yes na yes with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Need parts for your Photon vehicle? We're now just 1 call away. Ordering parts for your ride is now as easy and convenient as 123 with the Photon Easy Parts Hotline. Contact 0999-999-9996 and be assisted by our Easy Parts representative to avail genuine parts today. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility, basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Ito ang serbisyong totoo. GMA. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Mga puso, balik po tayo. Oras natin, alas 4:43 ng hapon kay Nora Javier. Nanonood din po sa atin ngayon. Kasama yung kanyang mga pamangkin. Binabati natin si Happy Mamaril, Cedil Joyce Javier, Karen Joy Javier, at yung classmate ko kay Luz Javier at kay Juliet. Mga kaklase ko to yung elementary and high school Si Brother Toto Meduliar, yung Grand Tresquillo ng Tao Gamma P dyan sa Masile Chapter. Brother Toto, good morning. Maulan pala doon. Maulan daw, syempre. Ano yan, di ba? Epekto ng bagyong, ano pangalan bagyo? Atong ba?
Ambo, ayun, no? May bagyo ngayon eh, si Ambo. So, maulan dyan sa amin sa Calamba, Laguna. Alright, yung pinsan ko si Eric Kilitis, nanonood din sa atin, at si Michael De Leon. Alright, thank you very much. Alright, nasa ikatlong bagay tayo. Pag-usapan natin yung batas tungkol po sa pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar. Kasi ito yung sitwasyon ni Pamela, no? Katanungan ni Pamela. Kasi ilang beses na daw nakikita yung kanyang kapitbahay na nagtatapon ng basura sa gilid ng daan malapit sa kanilang bahay. Sa totoo lang, nang sitayin niya ito, sinabi niya wala naman daw ordinansa yung kanilang barangay hinggil dito. Ganyan din, kadalasan naman daw ay nililinis ito ng mga volunteer youth sa kanilang barangay. Gayman, nais niya siyang mapanagot. Gusto niyang malaman, ito si Pamela, kung may batas ba na nagbabawal doon sa ginagawa ng kanyang kapitbahay na nagtatapon ng basura sa gilid ng daan malapit doon sa kanilang bahay. Ang tugon, Pamela, ang batas na pag-uusapan natin at nakasasaklaw dito po sa katanungan ni Pamela ay ito pong Republic Act number 9003. Ano itong RA 9003? Ito po yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Partikular, pagtuunan po natin ng pansin ng Section 48, Paragraph 1, kung saan nakasaad po yung tinatawag na prohibited acts o mga prohibited acts, yung mga ipinagbabawal po na gawin. At sabi po ng batas, the following acts are prohibited. Ano-ano yan? Sabi po, una, littering, throwing, dumping of waste matters in public places such as roads, sidewalks, canals, esteros, or parks and establishment, or causing or permitting the same. So, malino po na isinasabi at pinagbabawal po ng batas yung pagkakalat, pagtatapon ng mga dumi or waste matter sa mga pampublikong lugar, tulad po ng kalsada, sa mga sidewalk, sa mga kanal, sa mga estero, sa mga parke. Maliwanag po yung sinasabi ng batas. Ipinagbabawal po ng batas yung pagtatapon ng basura doon po sa mga pampublikong lugar, tulad po ng mga daan, bangketa, ulitin natin, yung kanal, yung estero o parke, at mga establishmento o pagiging sani o pagpayag sa ganitong gawain. Halimbawa, ikaw yung may-ari sa establishmento, tinapunan na nga yung harap mo, pinayagan mo pa. Sabi nung kapatabi, dito muna ilagay yung basura. Sabi ng may-ari, sige, dyan lang muna, ayaw mo lang dyan. Pinayagan mo, pati ikaw, mananagot ka sa batas. Alright, pag-usapan naman natin, ito pong tanong ni Omar. Kasi ito si Omar, ang ikinabubuhay niya, ang trabaho niya, ang hanap buhay niya, pangangalakal. Hindi lang siya, pati yung kanyang pamilya. So, nais nilang tumira sa bukana ng mismong landfill upang maging mas madali para sa kanila yung kabuhayan. Ang gusto malaman nitong si Omar, kung may batas ba na nagbabawal sa katulad nila na tumira doon po sa malapit sa landfill. Alright? At ang batas po na nakasasaklaw or tutugon dito po sa katanungan ni Omar, yun din pong batas na atin pong pinag-usapan kanina. Yung pong Republic Act number 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito din po yung pinag-usapan natin dito po sa katanungan nitong si Pamela. Ano po? Hindi pala natin nabanggit kanina yung multa. Kung yung paglabag doon po sa pagtatapon ng mga basura sa pampublikong lugar. May yung penalty po niyan, isang araw na pagkakabilanggo hanggang 15 araw at maaari magmulta ng 300 piso hanggang 1,000 piso. O kaya, yung community service. Okay? Okay, parehong multa o pagkakakulong pwede po ipataw ng huwis yan. Depende po sa diskresyon ng korte. Okay? So, pag-usapan natin yung pagbabawal naman po sa pagtira sa landfill. Tatanong ni Omar. Para sa yung kaalaman, kagaya binabanggit natin, RA 9003, yung ating pag-uusapan, yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Yung mga prohibited acts, kanina yung number 1, yung dumping, littering, di ba? Sa number 5, squatting in open dumps and landfill. So, ayon po sa Rule 3, ng Implementing Rules and Regulations na sinasabing batas, ang kahulugan po ng sanitary landfill ay waste disposal site designed, constructed, operated, and maintained in a manner that exert engineering control over significant potential environment impacts arising from the development and operation of the facility. Okay? So, maliwanag po na ipinagbabawal
yung pong pagtira malapit po doon sa dump site. Sa ating pong pagbabalik, di pala natin na na bigyang daan yung tanong ni Gigi. Ha? Oo. So mamaya po unahin natin yung katanungan ni Gigi na skip natin na nagpalaki ng kanyang pamangkin from birth. Iniwanan ng anak ng nanay 7 years old na kinukuha nung nanay. So wala ba daw siyang karapatan dahil tinurok niya ng anak yung bata So yun po yung ating pag-uusapan sa ating pagbabalik at yung pong kwalifikasyon at benepisyo ng Barangay Nutrition Scholar o BNS yung ating pag-uusapan din. Ang lahat na yan sa ating pagbabalik sa pinakuling bahagi na po natin palatuntunan kayo at ang batas. Magbabalik pa rin po ang inyong lingkod Rod Evangelista. Oras natin 10 minuto bago sumapit ang ikaliman ng hapon. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. DYSP Super Radyo. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Nang minahal mo ang mahal ko at minahal ka ng minamahal ko. Para sa mga umibigat na bigo, ito ang Hugot Team Song para sa inyo. Nang minahal mo ang mahal ko by Betong Sumaya. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Ito ang serbisyong totoo. GMA Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga kapuso, balik po tayo. Nasa pinakahuling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Meron pa po tayong dalawang pag-uusapan at tutuguning katanungan legal. Ano po sa huling bahagi ng ating palatuntunan? Kayo at ang batas, 8 minutes before 5 o'clock. Unahin po natin, ito pong na-skip natin kanina. Ito pong sitwasyon at katanungan. Ito pong si Gigi. Ano po? Yung kapatid ni Gigi, meron daw pong anak sa pagkadalaga. Okay? Anak sa pagkadalaga. Yung anak, iniwan nung kanyang kapatid dito kay Gigi mula pa nang ito ay sanggol pa lamang. Ibig sabihin, pagkapanganak, pinaalagaan na kay Gigi. Bihira daw magpadala ng sustento yung nanay. At ang masaklap, naputol pa yung pagbibigay ng sustento nung yung kanyang kapatid, makapag-asawa sa ibang bansa. So lumibas po yung mahabang panahon, si Gigi yung nag-aalaga ng bata. Umabot po sa 7 taong gulang yung bata. Aba, kinukuha na nung nanay. Nakapatid ni Gigi yung pong bata. Ang tanong ni Gigi, kung wala ba daw siyang karapatan sa kustodiya ng kanyang pamangkin na ipintuturing niya ng isang tunay na anak. Ibig sabihin, napamahal na sa kanya. Although, dapat lang na mahalin dahil pamangkin, pero iba yung turing ni Gigi dahil ang turing niya, tunay na anak niya. Dahil simula sa pagkabata or simula nang ito'y panganak, sanggol pa lamang, siya na yung nagpalaki. Ibig sabihin, nagkaroon na ng attachment, ika nga. Ito si Gigi doon sa bata bilang nanay. Alright? At para mas maliwanag po nating maintindihan at matugon yung katanungan nito si Gigi, pag-usapan po natin, ito pong isang kaso na dinesisyonan ng Supreme Court, may kahalintulad po na sitwasyon. Ito po yung kaso ng Teresita Sagala Eslao versus Court of Appeals and Maria Paz Cordero Oye. Okay? Yan po ay inyong matatagpuan sa Official Gazette sa GR number 116773. At dinesisyonan po ng Supreme Court, January 16, 1997. Ang ponente po niyan, o yung sumulat po ng desisyon, ay si Associate Justice Justo P.
Flores. Basahin po natin yung pong bahagi ng desisyon ng Supreme Court na tutugon dito po sa katanungan ni Gigi. Sabi po ng Supreme Court, parental authority and responsibility are alienable or inalienable. Hindi pwedeng ihiwalay and may not be transferred or renounced except in cases authorized by law. The right attached to parental authority being purely personal, the law allows a waiver of parental authority only in cases of adoption, guardianship, and surrender to a children's home or an orphan institution. When a parent entrusts the custody of a minor to another, such as a friend or godfather, even in a document, what is given is merely temporary custody and it does not constitute a renunciation of parental authority. Ibig sabihin, ang mawawala lamang, ang magiging sitwasyon lamang ay ipagkakaloob yung temporary custody doon sa taong pinaglagakan doon sa bata. At hindi po yung pag-renounce doon po sa kanyang pagiging nanay o yung pagkakaroon niya ng parental authority over the child. Even if a definite renunciation is manifest, kahit pahalata mo na talagang ayaw na doon sa bata, the law still disallows the same. The father and mother, being the natural guardians of unemancipated children, are duty-bound and entitled to keep them in their custody and company. Sa makatuwid, maliban na lamang kung mapatunayan sa hukuman na hindi karapat-dapat yung kanyang ina sa kustodiya ng bata, abay mananatili po yung karapatan ng kustodiya ng ina sa kanyang anak. Sapagkat tinitingnan po ng batas na ang kanyang pagpapaubaya rito ay sa ibang tagapag-alaga habang siya'y wala ay pansamantala lamang. Iniisip po ng batas, kaya naman pinagkatiwala is para mabigyan na maganda din kinabukasan yung bata. Halimbawa, yung mga nag-a-abroad, di ba? Kaya naman nag-a-abroad isang nanay o isang tatay para mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mga anak. Walang paglalaga ka, walang pag-iiwanan. Iwanan mo na sa mga pinagkakatiwalaan. Pero hindi ibig sabihin, ay nirenounce niya or itinakwil niya na yung kanyang pagiging magulang doon sa bata. Pinagkaloob lang yung pansamantalang kustodiya. Okay? Pero yung pagiging magulang doon sa bata, hindi mawawala yon. Siya pa rin yung magulang nung bata. Alright? Nangyayari yan sa mga teledrama, di ba? Sa mga pelikula, malimit mangyari yan. Ano ba yung pelikulang napanood ko? Inihabilin doon sa bakla yung bata. Parang gantong-ganto eh. Di ba? Pagkatapos umabot na ng kung ilang taon, pagkatapos paglaki ng bata, binabalikan ng nanay. O siyempre, yung damdamin ng isang tumayong tatay or nanay, naandun namuon So talaga napakasakit para sa isang nag-alaga, yung basta na lamang ipapaubaya muli doon sa magulang, kahit pa magulang yung naturang bata. Alright, para sa uli natin pag-uusapan, ito namang, ito puro pagtatapon sa, itong panghuli natin, ito pong katanungan nitong si Susan. Gusto niya malaman kung ano yung kwalifikasyon upang maging Barangay Nutrition Scholar or BNS. At yun daw po mga benepisyo iginagawa sa isang BNS. Pag-usapan natin, Susan, para tugunin ang iyong katanungan, ang Section 4 ng Presidential Decree No. 1569. Ito po yung strengthening the barangay nutrition program by providing for barangay nutrition scholar in every barangay, providing funds therefore and for other purposes, kung saan nakasaad ang mga kwalifikasyon upang maging barangay nutrition scholar. Una, pag-usapan natin yung kwalifikasyon. Sabi po ng Section 4, sa qualification, the qualification of barangay nutrition scholar shall be as follows. Isa-isayin natin yung po mga kwalifikasyon ng sa BNS. Una, bona fide residence in the barangay for at least 4 years with ability to speak the dialect. Dapat ikaw daw ay naninirahan doon sa iyong barangay na sa loob ng 4 na taon, at least 4 na taon, at kaya mong magsalita kung anumang dialect doon sa lugar nyo. Willingness to learn and to teach what he has learned to the barangay people. Okay? At least primary school graduate. So hindi kinakailangan ng high school, hindi kinakailangan ng college graduate, hindi kinakailangan ng tawag dito, graduate school. Sinasabi ng batas, at least primary school graduate. Physical and mental fitness and at least 18 years old but not more than 60 years old. Okay? So yun po yung mga kwalifikasyon. Malinaw naman po ibig sabihin noon.
Sa Section 6 naman po, nakasaad yung mga benepisyo ng isang barangay nutrition scholar. Basahin po natin yung sinasaad ng Section 6. The barangay nutrition scholar shall be granted a civil service eligibility equivalent to second grade after the completion of at least 2 years of continuous and satisfactory service in the barangay. He shall also be entitled to a training stipend, kit and travel allowance of at least 120 pesos a year. And in addition thereto, such other allowances that the municipality may grant but not exceeding 150 pesos a month. Sang-ayon po sa nabanggit na provision ng batas, kabilang po sa mga benepisyo na iginagawad po ng barangay nutrition scholar, yung travel allowance at ang pagbibigay po ng second grade civil service eligibility kung siya po yung makapagsisilbi na sa barangay nang hindi bababa po sa 2 taon. Bueno mga kapuso, wala na po tayong oras. Kinakailangan na natin magpaalam. Triangulo na po. Makakasama niyo po si Super Kenneth Calumbris. Ay bukas kompanyero. Kasama natin si Atty. Noel Aquino. Doon po sa mga nakakasama natin sa via FB Live, nationally and internationally. Hanggang sa araw po ng bukas sa programang kompanyero, sa kanan po ng ating partner sa bagong technical, Super Ligaya Haralbe. Muli ako po yung nakakasama, ROD Rod Evangelista, na nagsasabing, sa paglilingkod sa bayan, hindi po importante ang talino. Ang kailangan po puso, serbisyong may puso. At sa inyo po kami mga kapuso, kayo po ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami po patuloy na mag-aatid ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Paalam na po, happy weekend mga kapuso! Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas.